Hello guys, is Genevieve Tabeli Norman. Iniba ko yung beauty ko, baka magtataka kayo. Actually, this video is all about Tatay Digong's 81st birthday. Napaisip akong magganito dahil he is still there in Hague. Hindi pa siya nakauwi until now. Mga sirang ulo pala talaga itong mga Pilipino. Mga sirang ulo kayo, tas natanggal na pala yung bato ng ko, ng dito ba. Natanggalan na siya ng bato. Tapos Genevieve. Actually, sa mga nagtataka sa pagka Genevieve Norman ko, actually, hindi na raw ako magtataka dahil nilagay ako ni God sa ganitong sitwasyon. All you know is, ako talaga si Genevieve Norman. Ginawa niya akong Genevieve Norman for short. To make it short, ako talaga si Genevieve Norman. Even though, yung nanay niya, Sowail yun, nagpakasipog ba guys. Mashim tayo sa mga ginawa niya, pero Genevieve Norman kasi ako, hindi kasi ako Kirsten. Kirsten kasi tapos Norman. Iba na kasi ang ginawa ko sa ginawa niya. Parang pantapat na lang ako sa Christianist niya. Actually, being a powerful God na hindi kayo naniniwala sa akin dahil chosen ako ni God, yun talaga kasi I will not explaining you again and again. Basta, iba kasi yung ginawa ko kasi rare ako. Hindi ko naman sinasabing ayoko dahil hindi ko naman, I did not planning all of this kasi Panginoon naman siya. Yung totoo talaga, nahirapan akong tanggapin dahil kakaiba talaga kasi. But anyway, hindi naman talaga siya, yung pagka ganito sa nangyari ko, hindi talaga siya fun until parang okay lang naman. Yung nagkaroon ako ng 3 bahay, na magic yun, pero hindi talaga yun ang pinaka-topic ko about, it's about Tatay Digong's 81st birthday. Na isang taon na pala akong nasyagit-syagit doon sa Globe. Isang taon na pala akong nakaganito, sirang ulo na talaga ako kasi dawi ko kasi i-handle yung mga bagay-bagay. Pa-change yun. Tapos, parang ako lang naman is nag-iisang nagkaganito all over the world. Parang ako lang talaga kasing nagkaganito eh. Wala naman sigurong iba nagkaganito. Yung sa iba naman din yun sa kanila. Yung para bang maguguluhan na lang kayo sa mga pinagagawa ko, but sooner and later, there is something words to telling you na para siyang may paa. Yung words ko, parang tao. What I mean is, the way ako, mag-comments lang naman ako, pero para siyang tao. Para siyang gumagalaw-galaw-galaw. Kakaiba kasi yung sa akin. Actually, hindi ko talaga kabisado yung mga ganyan. Kung nanakawin nyo, hindi ko talaga alam. Ang pagkakaalam ko is, someone is using me and I have power, na parang spirit kasi guys eh. Hindi naman kasi makikita talaga kasi nga words. Parang sa spirit ko lang kasi idaan. Hindi talaga kasi sa physical. Kung titingnan nyo ang physical ko sa spirit ko, parang magkaiba talaga sila. Kasi maganda yung spirit ko, pero yung physical hindi naman ako kagandahan. Mataba nga ako eh, bilbilin pa eh. Sana in reality, diwata ako, maganda ako. Kasi yun kasi ang portraying ko sa Globe eh. Pero hindi talaga kasi magkasalungat kasi sila. By the way, by Tatay Digong, ang masabi ko dyan, tayo lang naman, sila lang naman mga loka-loka ang nagpaano kay Tatay Digong pala. Naglagay-lagay sa Hague kasi mga loka-loka sila. To make it short, kaya talaga siya nag 1 year doon sa Hague kasi mga lokalit kasi kayong mga Pilipino kayo. Ano ba kasing problema pagka presidente ni BBM, saka pa siya nadakip. Hindi ko maintindihan kung kailan naging presidente Amy Marcos, yang kapatid mong loka-loka, bangag sa mga nangabangag, saka pa idinakip yung si former President Duterte. Hindi ko maintindihan why. Hindi ka man lang gumawa ng paraan na maibalik yun. Parang gusto mo rin maging
Parang chill ka lang dyan. Amy Marcos, wag mo na akong bulahin. Wala kang, wala kang, parang sa'yo, pakialam mo sa mga pobre. Ano ba? Wag ka nang, sana, hindi ka nagsenador-senador, hindi mo nagampanan yung gustong sabihin ng tatay mo sa'yo. You did not. Yung tatay mo na namatay na lang yun, kung mabuhay yun, hindi yun maging proud sa'yo. Wala kang ginawa. Wala. Yung signal mo, yung sabihin ng mga Ilocano na may ano ka, may nagawa ka na law. Anong klaseng law? Sa Ilocano lang? Yung ginawa mo, parang law for them? Parang hindi naman worldwide, parang hindi naman buong Pilipinas yung ano mo, lumo. Ano bang law na mayroon na parang sasabihin mo na yung law para lang sa mga taga Luzon? Paano na yung Visayas, Mindanao? Parang hindi na nasali. Yun ang lumo. So napapansin kita na parang arte-arte ka lang. Matanda ka na, di ba? You're already 70. Kaya talaga mga tao sa iyo, Amy Marcos, maiinis talaga. Kasi pamilya talaga kayo ng mga lokal-lokal, no? Yung tatay lang ninyo yung parang hero-hero. Sige, I accepting the reality na parang pang-hero yung tatay mo, pero on the rest, ikaw, saka, iwan ko kay Imelda lang ha, hindi ko kasi napansin, okay lang naman yung si Imelda, pero ikaw, tapos yung administration ninyo, nagbangag agi daw si Lisa Marcos, nabansagan na lang na Satanas kasi feeling niya, rayna-raynahan siya, parang siya na yung stepmother ni Snow White, parang doon na talaga siya. Iwan ko, siguro, nagrayna-raynahan yan si Lisa Aranita na parang iniisip niya, siya na yung stepmother ni Snow White, tapos sabay isip about the Philippines. Nabubuhan talaga kayo sa mga Pilipino, no? Bubong-bubong na talaga kayo sa mga Pilipino. And look at you, Amy Marcos. Wala ka talagang nagawa, promise. Wala kang nagawa. Naawa na lang ako kay Tatay Digong, na ano na lang ako dito, napagaw na lang ako shout out, kakasigaw. Okay na lang yun, kasi si Tatay Digong naman yun eh. Ano kasi guys, yung video ko para kay Tatay Digong, yung nag-birthday siya na parang kami mga Pilipino, para na kaming loka-loka, yung mga OFW sa labas ng Hague, kain na lang kami ng kain, kailang lumabas si Tatay Digong, ako naman dito, parang naugtas na dito, kakaisip, asa na yung Tatay Digong, buhay na buhay pa naman, hindi ko maintindihan. Are we fighting or para lang nag-aksaya lang kami ng panahon because they are so kabangag? Iwan ko. Swedish citizen naman ako dito. Okay na lang yun kasi di naman ako nagsisisi fighting what is best to the nation talaga kasi eh. Para na kami mga luka-luka. Sana pagka 28, lumayas na kayong mga impacto kayo, mga impacta kayong mga corruption kayo. Ano yung mga Pilipino, nag-suffer tuloy. Lalong nagmahal yun. Hindi kasi maintindihan ng asawa ko kasi naguluhan talaga siya. Kasi iba kasi yung iniisip niya sa iniisip ko. Okay yun, naintindihan ko naman siya. Kung hindi niya maintindihan kasi iba yung iniisip niya. Basta, ula kasi ito, Tatay Digong, he is a hero talaga. Hindi talaga ako nagsisisi. Kung nagsisisi sila, bahala sila. Para sa akin, Tatay Digong is a hero. Salute talaga ako sa mga taong nagpaka-hero. Parang hindi sila selfish ba for not giving up the nation na ibigay na lang hindi. Kasi may pagkatao talaga tayo eh. Yung si God na lang, powerful siya. Kahit ako na, kahit ito na lang ako, hindi talaga ako nagsisisi. Para akong hero na si Tatay Digong, naiwan ko na, naguluhan ako sa overall, pero happy birthday, Tatay Digong. I hope you can survive in there sa Hague. Sana makauwi ka sa Philippines, Davao City. Yun lang ang wish ko. Sana you will be fine in good health. Sana makauwi ka. Sana. Kasi yun lang naman ang wish namin. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye guys. Bye.